Apat na araw na lang bago ang ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Si PBBM abala na raw ngayon sa pagre-review ng kanyang talumpati na siya raw mismo ang sumulat. Para sa Detalye Live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano pa ba ang mga paghahanda ng Pangulo? Ruth, tama ka. Malapit na raw matapos ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagsusulat ng kanyang ikalimang State of the Nation address. Pero hindi pa masabi ni Yuse Claire Castro kanina kung gaano kahaba yung magiging SONA na ito. Bagamat nakita na raw nila yung mga bullets ng priority ni PBBM pagdating dyan sa kanyang SONA. Pero ang pwede raw nating asahan merong mga earth-shaking na sasabihin si Pangulong Marcos. Dahil lagi naman daw siyang may mga ganitong pasabog sa kanyang mga SONA. Pero hindi niya idinetalye kung kasama rito yung paglalatag ng mga accomplishments ng administrasyon, lalong-lalo na kung ano-ano yung mga nagawa nila pagdating doon sa usapin ng flood control project. Ang malinaw, on Sunday, magkakaroon ng rehearsal si Pangulong Marcos kasama yung ilang mga opisyal ng gabinete at baka by that time, magkaroon na tayo ng mas clearer picture kung aabuti ng ilang oras o kung gaano kahaba ang magiging SONA ni PBBM. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Claire Castro. Sa ngayon po, ang Pangulo po ay malapit na matapos at nire-review ang kanyang speech. At hindi ko po maisisiwalat kung ano ang kanyang maaaring sabihin. Ruth, bukod dyan sa usapin ng flood control project, isa doon sa mga tututukan natin kung babanggitin ni Pangulong Marcos sa SONA ay yung insidente sa West Philippine Sea. Alam natin na ipinatawag ni Pangulong Marcos ang Chinese ambassador na si Xing Shuan kamakailan para nga pag-usapan itong nangyaring pananakit ng China Coast Guard laban dito sa ilang personnel ng Philippine Navy. Ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, malinaw ang mensahe ng Pangulo. Ayaw niya maulit yung insidente na nangyari dyan sa Ayungin at gusto niyang magkaroon ng reset yung relasyon ng Pilipinas at ng China. Pero nang tinanong si Yuse Castro kung ano bang ibig sabihin ng Pangulo pagdating dito sa reset na sinasabi niya, ayaw niya ng idetalye kung ano pa man daw yung napag-usapan ng dalawang leader dahil nag-usap na rin daw ang dalawa na hindi nila isa sa publiko kung ano man yung napag-usapan. Pero nung tinanong natin, kamusta ba yung mood doon sa nangyaring meeting? Naririnig daw ng bahagya yung boses ng Pangulo habang nandun daw sila sa closed-door meeting. Pero lumabas naman daw si Ambassador na nakangiti, gayon din naman daw ang Pangulo. So ina-assume ng Malacanang ni Yuse Claire Castro na naging maayos naman yung usapan sa kanilang dalawa. Siyempre, i-assume daw na meron pa rin good faith dito sa pag-uusap na ito. Otherwise, magiging balewala naman yung dialogue between the two countries. So patuloy pa rin daw ang pakikipag-usap pero hindi raw ibig sabihin na kailangan pang tawagin yung atensyon ni Defense Secretary Gilbert Chodoro dahil malinaw naman daw kay Pangulong Bongbong Marcos na ang ginagawa ni Secretary Gibo ay bahagi lamang ng kanyang mandato bilang Defense Secretary. Narito ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Nag-usap sila at ang nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari. At ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Samantala, ngayong hapon inaasahan naman na bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga personnel ng Navy na nasaktan dyan sa Ayungin. Bibigyan daw niya ito ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala at tig 100,000 pesos na tulong sa kanila bilang pagkilala na rin doon sa kanilang kabayanihan dyan sa nangyari at pagbabantay sa Ayungin Shoal. Ruth? Mase, dyan pala sa press briefing napag-usapan din itong kontrobersyal na Pax Silica Project ng Amerika. Ano bang detalye? Well, Ruth, ang nilinaw dyan ng BCDA at ng Malacanang, walang madi-displace na kahit na anumang o kahit na sinong fisherman dyan sa area, kahit na matuloy pa yung proyekto ng Pax Silica framework. Ang sinasabi ni BCDA Chair, nakabukod na raw yung designated area para doon sa industry o pagtatayo nila ng mga industrial area at saka yung para doon sa ating mga katutubo
magtatrabaho at magsasaka. So wala daw maapektuhan ng mga fishermen o iba pa o farmers dyan sa area na yan. Inaasahan daw na magkakaroon tayo ng investment na nasa 40 to 70 billion dollars. So medyo malaki-laki ito. At kapag natuloy na ito, baka abutin ng nasa 130 hanggang 190,000 yung direct employment. Pero syempre yung mga indirect employment baka umabot pa daw ng hanggang 800,000. So medyo malaki-laki daw yung maibibenepisyo nito para doon sa ating ekonomiya. Pero ang catch dito, kung masimulan yung paglagda ng kontrata o masimulan ng proyekto before matapos ang programa o ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, yung completion ng project na ito medyo matagal. Baka daw abutin pa ng 10 to 15 years. Bruce? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.